Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hinahapunan ng sumunod na araw, sumakay si Jane sa private jet ni Kevin. Umuulan noon. Nakasuot siya ng bright yellow jacket at white linen skirt. Nagsuot din siya ng sunglasses. Halos hindi niya namukhaan ang sarili nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Masakit ang ulo niya, dala ng hangover at kakulangan sa tulog. Naisip tuloy niyang baka tama ang mga akusasyon ni Kevin ng nagdaang araw na moody, tahimik at lasing siya. Pagsakay sa private jet ay namataan niya ang kararating lang na asawa. Galing ito sa isang breakfast meeting sa city proper. May mga trabaho pa kasi itong tinapos para wala na itong aalalahanin pa sa Bohol. Huminga siya ng malalim. Hindi matanggal sa isip niya ang dahilan ng pagpapakasal niya rito. Totoo ngang nakuha niya ang dream dress niya, guwapo ang napangasawa niya at ingranding kasal, pero hindi ang pagmamahalo ang happy ever after na hinahangad niya. Iyon marahil ang nagdala sa kanya sa ganoong klaseng mood nung nagdaang araw. Parang noon lang kasi niya naramdaman ang sakit na dulot ng pinasok niyang gusot. But she had made an agreement with him and she would stick to it from here on. Sumunod na sumakay si Kevin sa private jet. Jane. Bigla siyang natense sa pagtawag nito at nag-aatubili siyang lumingon. Kevin? Tugon niya. Hindi mo na kailangang magsuot ng sunglasses. Anito at itinuro ang ulan. Huminga siya ng malalim bago niya inalis ang sunglasses. Nanlalalim kasi ang mga mata niya dala ng puyat. Ilugay mo na lang din ang buhok mo. I love your hair. Bahagyang nag-init ang mga pisngi niya. Magulo aniya. Ngunit dahil ayaw niyang mag-away uli sila nito, ay tinanggal na lang niya ang pagkakapusod ng kanyang buhok. Hindi ko kasi maayos kanina, kaya naisip ko na lang na ipusod. Masuyong ngumiti ito. Hindi mo na kailangang ayusin pa ang buhok mo, sweetheart. It looks great as it is, at mas gusto ko ang natural. Napasimangot siya. Hindi niya matukoy kung ano ang ibig sabihin nito sa natural. Magagandang babae ang tiyak na nakakasama nito, gaya ng mga nakita niya sa resepsyon ng kasal nila. Paano niya malalaman kung alin doon ang natural o hindi, kung mukhang laging ayos na ayos ang hitsura ng mga iyon? Tungkol sa nangyari kagabi, nag-aatubiling pagbabago niya sa usapan. Kalimutan na natin yon. Magsimula uli tayo ngayon. Fresh page, open book. Anito at lumipat pa sa tabi niya. Sandaling hindi siya nakahinga sa pagkakalapit nila. Kinurot niya ang kanyang palad. Hindi siya pwedeng kiligin ngayon kahit pagaano ito kagwapo at kabango. Tell me about where we're going, marahang sabi niya. Nais niyang malaman kung saan siya nito dadalhin at para mabasag na rin ang katahimikang namumuo sa pagitan nila. Sa Colina Verde, ibig sabihin ay Green Hill. It's a small town in Bohol where I spent my earliest years with my mother. Naroon iyon sa tuktok ng isang burol at napakaganda. Naalala niyang nabanggit nitong maaga itong naulila sa ina. Nainis siya sa kanyang sarili kung bakit wala siyang interes noon na alamin ang mga personal na bagay sa buhay nito na dapat lang na malaman niya bilang asawa nito. Ano nangyari sa mama mo? Nag-overdose siya noong 7 taong gulang pa lang ako. Seryosong saad nito. Nalungkot siya. Siguradong nahirapan ka mag-adjust sa murang edad mong iyon. Sinisi ko si Papa.
Ang dami kasi niyang babae at magkahiwalay na sila ni mama noon. Pero imbes na pagsisihan niya iyon, ay ipinamukha pa niya sa akin na hindi ako naiiba sa kanya. Sabi niya, it was in the blood and that I would turn out to be exactly like him. Paano ang naging buhay mo noon sa piling ng papa mo? Diyos mio, hindi lang siya irresponsableng ama, kundi napakawalang kwenta ring ama. He resented being tied down. Pati ako ay kinompetensya niya. Hindi niya matanggap ang pagtanda niya. Lahat ng ginagawa ko ay hindi sapat para sa kanya. Naisip niyang masaklap din pala ang naging buhay nito. Akala niya ay napakasaya at komportable ng buhay nito, ngunit nagkamali siya. Tulad niya, may mga mapapait din pala itong alaala. Hindi inaasahan ni Jane na pulos bundok at ulap ang makikita niya nang makarating sila sa Bohol. She had expected an expanse of sunny beach and islands. Paglapag ng private jet sa isang bayan sa tuktok ng isang burol, natanaw niya ang mga old house at building. The place seemed ancient. Hindi pa niya iyon nakikita kahit sa internet. Maliit lang na bayan ang Colina Verde. May iilang gusali roon at magkakalayo ang mga bahay dahil sa malalawak na sakahan. Pakiramdam niya ay naroon pa rin siya sa Baguio. Ang kaibahan lang ay mainit sa kinaroroonan niya ngayon at mas malawak ang kalangitan. Napakaganda rito, aniya nang makababa ng jet. Pero akala ko mga beach at islands ang pupuntahan natin. Medyo nakasimangot na dagdag niya. Wala kasing beach sa Baguio kaya atat na atat siya sa mga ganoon. Natawa ito. Don't worry, ipapasyal naman kita sa beach at islands ng Bohol. Lilibutin natin ang buong lugar. Nagulat siya nang marinig niya ang pagkahol ng mga aso sa di kalayuan. Pamilyar ang mga iyon. My goodness! Paano sila nakarating dito? Nagtatakang tanong niya nang lumingon siya at makita ang kanyang mga alaga. You arranged this? Sa tulong ng mama mo, sagot nito. Alam kong balak mo talaga silang iwan pero alam ko naman kung gaano kakagiliw sa mga alaga mo. Hindi ako makapaniwala. Aniya, halos maiyak sa sobrang tuwa. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal niya sa mga alaga niya. Kahit papaulanan siya ng mga mamahaling damit ay walang halaga iyon sa kanya. Sa sobrang saya niya ay ilang ulit pa niyang pinasalamatan ang kanyang asawa. I mean, alam kong hindi ka naman mahilig sa aso, Aniya. Which is why it was such a particularly kind and thoughtful thing to do. Hindi mo talaga inaasahang magagawa ko yon? Umiling siya. Well, hindi talaga. Pero nagkamali ako. Nakangiting tugon niya. Masayang masaya siya sa ginawa nito kahit pa iniutos lang siguro nito iyon sa mga staff nito. Na-stress si Hugs pag hindi niya ako nakikita. Paliwanag niya habang hinahaplos ang tainga ng wolfhound sa tabi niya. At nafu-frustrate si Magic kapag hindi siya makapag-communicate. Sumimangot ito nang tingnan nito ang Scottish Terrier na kasalukuyang nakahilata. Anong ibig mong sabihin? Bingi kasi si Magic at yung kinuha kong magbabantay sa klinik ay hindi marunong ng dog sign language. Aniya at sinanyasan niya ang aso para tumayo. Namangha si Kevin nang makita nitong sinunod ng aso ang kanyang senyas. Hindi ko naranasang mag-alaga ng hayop. Ayaw kasi ni Papa. Ngayon lang din ako nagkaroon ng mga alagang kabayo. Anito habang naglalakad sila patungo sa loob ng mansyon. Nagulat siya nang magiliw na sumunod si Wid sa kanyang asawa. My goodness! Wid must like you! Namamanghang sabi niya. Alam mo bang minaltrato siya noon at nagkaroon siya ng phobia na lumapit kung kani-kanino? Ngumiti ito at hinayaan nitong sumunod ang aso rito. Nang makapasok sila sa loob ng mansyon, ipinakilala siya ni Kevin kay Agustina, ang katiwala roon. Pagkatapos niyon ay malaya niyang nilibot ang kabuuan ng mansyon.
Iba iyon sa mga mansyong nakikita niya sa mga palabas sa TV. Mas mukha iyong simbahan, isang magarang simbahan. Brick ang mga dingding niyon at puno ng mga mamahaling antik. Napakalawak niyon na parang hindi niya kayang libutin iyon ng isang buong araw lang. Nang marating niya ang engrandeng hagdan patungo sa second floor, sinenyasan niya ang kanyang mga aso na huwag nang sumunod paakyat. Hinanap niya ang kwarto nila ni Kevin, ngunit magkaiba pala sila nito ng tutulugan. Pati ang mga bagahe nila ay sa magkaibang kwarto nakalagay. Business, not pleasure. Nakasimangot na paalala niya sa sarili. Namangha siya nang makapasok sa magiging kwarto niya. Napakalawak, napakalinis, at kumpleto iyon sa kagamitan. Tinungo niya ang balkonahe kung saan napakagandang pagmasdan ang paglubog ng araw. You will have to be careful not to get sunburned in this climate. Narinig niyang sabi ni Kevin mula sa kanyang likuran. Nilingon niya ito. Napakaganda ng mansyon niyo. I'm glad we can agree on that. Ipina-update ko ang lugar na ito last year at nabibilang pa rin ito sa mga perfect spots para sa honeymoon. Nag-init ang mga pisngi niya. Honeymoon, honeymoon, honeymoon. It doesn't take much to make you blush. Nilapitan siya nito. Mainit pa rin ang tama sa kanyang balat ng papalubog na araw, ngunit wala nang mas titindi pa sa init na naramdaman niya nang bigla siyang halikan nito. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya ng mga sandaling iyon. I won't take anything for granted with you. Yes or no? Paanas na sabi nito at dahan-dahan siya nitong ipinasok sa loob ng kwarto. Yes. Mahinang usal niya. See, your very first word in Italian, my wife. Hindi niya maipaliwanag ang naramdaman niya sa sinabi nitong iyon. For the first time, she felt truly married. Ang mga katagang iyon ang nagbigay ng sigla sa kanyang nalulumbay na puso. Malambing siyang ngumiti at malaya siyang nagpaangkin dito. Tinugo niya ang bawat halik nito at hinayaan niyang alisin nito ang kanyang suot. Bahagya siyang nahiya nang bisitahin nito ang kanyang kahubdan, ngunit unti-unting nawala iyon nang muli siya nitong halikan. She slowly unbuttoned his shirt. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Hindi rin niya alam kung bakit niya iyon ginagawa. Pinakiramdaman niya ang matipunong dibdib nito. Dahan-dahan siya nitong dinala sa kama. Hindi sinasadyang nahawakan nito ang peklat sa kanyang likod. Did you have surgery there? Tanong nito. She froze and angled away from him. Pero nilapitan siya nito at sinilip ang kanyang likod. Napalunok siya nang masuyo nitong haplusin ang peklat doon. Diyos mio! What happened to you? Kinuha niya ang kamay nito at ipinatong iyon sa kanyang tiyan malapit sa kanyang pusod. You missed one, Anya. May nagtangka ba sa buhay mo? May pag-aalalang tanong nito habang tinitingnan ang peklat. May sumaksak sa akin noong college pa ako. Muntik na akong mamatay noon. Sambit niya at pinaglapat niya ang kanyang mga labi. Hinakabahang tiningnan niya ito. Baka marami pa itong itanong. Sorry, Anya. I just don't like to talk about it. Humiga ito sa tabi niya at muling tiningnan ang peklat sa kanyang tiyan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito nagtanong pa. Hinalikan nito ang kanyang peklat. Not ugly, just part of you. I'm sorry you suffered an experience like that, sweetheart. Masuyong wika nito. Sabi ko sa'yo, I'm not a perfect doll, Anya. Habang pilit na pinaglalabanan ang nakakakiliting sensasyon habang pinaliliguan siya nito ng halik. Gusto kita kahit napakarumi ng suot mo at nakakatawa ang hitsura ng mga aso mo. Natawa siya. Mabuti naman at hindi mo sila dinala sa grooming spa. Biro niya.
Pagkatapos ay hindi na niya namalayan ang mga sumunod na pangyayari. Pareho silang nalunod sa mga sensasyon. I promise to be gentle, but it might hurt. Garalgal ang tinig na wika nito. Alam nitong wala pa siyang karanasan, kaya siguro ito nag-aalala. So, get it over with. Matapang na sagot niya. Napangiti ito. Mali ang banat mo. Marahang sabi nito. A good lover never rushes a woman. Ninitaan din niya ito at sa pagkakataong iyon, alam niyang handa na siyang magpaangkin dito. Kahit gaano pa iyon kasakit ay titiisin niya. But he thought her gently and she felt like she was in paradise. Hindi maipaliwanag ni Jane ang pakiramdam niya. She looked at him with light eyes that still reflected some of her wonderment at what had just transpired. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Huwag mong kalimutan ang agreement natin. Napabuntong hiningang sabi nito. I didn't ask for your love and I don't want it. We will share a bed, nothing more, until a child is born. Para siyang sinupalpal sa sinabi ni Kevin. This man could recognize when a woman might be getting a little too attached, a little too serious. Pinilit niyang ikubli ang lahat ng emosyong bumabalot sa mukha niya. Wala naman akong pagmamahal na maibibigay sa'yo. Casual na sabi niya. Mahal ko ang pamilya ko at ang mga alaga ko at balang araw ay mamahalin ko ang magiging anak ko. Hanggang doon lang iyon. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Ayoko lang na masaktan ka. I'm stronger than you seem to think. May pagmamalaking sambit niya. So, dito ka ba matutulog o sa kwarto mo? Bigla itong umupo at naghandang umalis. Sa kabilang kwarto lang ako. Anito. Good night. Malambing na sabi niya. Sleep well. Sambit nito at isa-isang pinulot ang mga damit nito na nagkalat sa sahig. Sa nakita niyang ekspresyon nito, ay tila ayaw nitong umalis. Pero bakit naman hindi kong ipinagtatabuyan nito ang puso niya? At ano ang ibig nitong sabihin sa sleep well? Sa tingin ba nito ay makakatulog siya ng mahimbing pagkatapos siya nitong angkinin at iwan na lang? Hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nang hindi siya dalawin ng antok, ay naligo siya at pinuntahan ang mga alaga niyang aso. Inasikaso niya ang mga ito hanggang sa maisip uli niyang bumalik sa kwarto at magpahinga. Muli siyang humiga sa kama. Tila dumikit ang amoy ni Kevin doon. Breathing that aroma in, she groaned out loud and shut him out of her mind. Sandaling sumikip ang dibdib niya dahil sa pagpigil niya sa sari-saring emosyong gumapang sa puso niya. Her husband had taught her sex and he was good at it. But he didn't want her to care for him, to fall in love with him. Huminga siya ng malalim. She would not make the foolish mistake of falling in love with a man who made it clear that he could never love her back. Siguro nga ay mahal pa nito si Ali. Kung ano-ano pa ang pumasok sa isip niya hanggang sa sumakit ang ulo niya at tuluyan na siyang nakatulog. Sinapo ni Kevin ang kanyang ulo. Sobrang sakit pa rin iyon kahit uminom na siya ng gamot. Gusto sana niya ng matapang na inumin, ngunit alam niyang palalalain lang niyon ang nararamdaman niya. Minasahe niya ang kanyang leeg habang iwinawaksi ang masasamang bagay na pumapasok sa isip niya. He had been warned about headaches, and this was as bad as he had been promised. So far, so normal. Alam niyang sa mga mata ng babaeng pinakasalan niya ay isa siyang masama at insensitive na tao. Pero ayaw niyang usigin siya ng kanyang konsensya kapag minahal siya nito. Masasaktan lang kasi ito. Napabuntong hininga siya. Hindi ba niya naisip iyon bago niya pinakasalan si Jane? Of course he had considered it, but he was too single-minded and selfish that he had not considered the damage it might inflict.
Pinilit niyang kampantihin ang sarili na ang kasal nila ay isa lamang business agreement at wala ng iba. His bride might seem vulnerable and naive, pero malaki rin naman ang perang ginastos niya upang mabayaran ang painting na ninakaw ng mga kamag-anak nito at upang hindi makulong ang tatay nito. Isa pa, kailangan niyang pagtiyaga ang paligayahin muna ito sa kama hanggang sa maging handa ito sa pagbubuntis. Maya-maya ay hindi na niya napigilan ang sariling lumagok ng isang matapang na inumin kahit pa makakasama iyon sa kanyang kondisyon. Pinanood niya ang pagbabago ng kulay ng kalangitan. Mag-uumaga na pero hindi pa rin siya makatulog. Kinaumagahan, nagising si Jane sa langit-ngit ng kubyerto sa breakfast tray na ipinasok sa kanyang silid. Hindi pa niya nararanasang mag-breakfast in bed kaya ikinatuwa niya iyon. So, this was what it was like to be spoiled. Nakangiting sambit niya sa sarili. Hindi niya inasahang mauubos agad niya ang malaking serving ng pancake na may kasamang fresh fruit juice at cappuccino. Maya-maya ay pinuntahan niya ang kanyang mga alagang aso. Napili niyang t-shirt at shorts lang ang isuot niya at hindi na rin niya pinagkaabalahang ayusin pa ang kulot na buhok niya. Dumiretso siya sa courtyard kung saan naroon ang kanyang mga alaga. Sinalubong siya ng mga ito maliban kay Weed. Nang hanapin niya ito ay nagulat siya nang makita niyang nasa tabi ito ni Kevin na kararating lang ng mga sandaling iyon. Napalunok siya. Sinubukan niyang huwag titigan ang asawa niya, ngunit napakagwapo nito sa suot na t-shirt at shorts. Napaka-casual lang ng ayos nito at hindi siya sanay. Palagi kasi itong naka-coat and tie. Ngayon ay mas kapansin-pansin ang maskulado nitong katawan. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan at nag-init ang kanyang mga pisngi nang sumagi sa isip niya ang pagniniig nila ng nagdaang gabi. "Saan ka ba nagpunta, Weed?" tanong niya sa alaga. Mas pinili niyang mag-concentrate sa aso kaysa sa asawa niya. "Nakita ko na lang siyang natutulog sa ilalim ng desk ko," ani Kevin. "Ang aga mo naman magtrabaho?" una niya. "Kailangan ko na palang pakainin ang mga alaga ko. Tapos na silang kumain. May kinuha akong tao para tumingin sa kanila." "Hindi ako sanay sa ganitong klaseng trato. I mean, people doing things for me and breakfast in bed? What a treat!" "Masanay ka na," banayad na sabi nito. "No, ayokong nai-spoil ako. Kaya kong gawin ang mga gusto kong gawin." "But you're on your honeymoon," sumimangot siya. "Call it a holiday, not a honeymoon. Alalahanin mo, arrange lang ang kasal natin," malungkot na sabi niya. Tumingin ito sa kanya. "What I said last night wasn't meant to offend you. It was intended to save you the hassle of dealing with the lovesick bride who might want to hang on to you a few months down the road." Agaw niya sa sinasabi nito. "Relax, hindi mangyayari yon. I'll be looking forward to getting my freedom and my own life back." Nakita niya sa mukha nito na tila gusto nitong makipagtalo sa kanya, ngunit pinigilan nito ang sarili. "So, how do we spend our first day on this holiday?" masiglang tanong niya. Masuyong initaan siya nito. Nakita niya sa mga mata nito ang pagnanasa. Naramdaman niyang nag-init ang mga pisngi niya. "Okay, aniya. Pero gusto ko ring mamasyal. Gusto kong makita ang Bohol. Your wish is my command." Again? Garalgal ang tinig na wika ni Kevin habang kinukulit siya ni Jane. Katatapos lang nilang magniig, ngunit tila hindi ito napapagod. Being with a woman who wanted him as much as he wanted her was a very invigorating experience. Kung saan-saan sila namamasyal at ang bawat lugar na pinupuntahan nila ay pinupuno nila ng masasayang alaala. Isang araw nang magpunta sila sa Cebu, nauwi uli sila sa isang hotel pagkatapos nilang libutin ang lugar.
Sex with you sizzles every time. Aniya pagkatapos nilang magniig sa ikalawang pagkakataon. You could make me monogamous. Subukan mo lang mambabae habang asawa mo pa ako, baka mapatay kita. Singhal nito. Alam kong kaya mo ngang gawin yon. Aniya at nag-inat. Pero hindi ka kasi katulad ng ibang mga babaeng pwedeng baliwalain. I'm not a proper wife. Don't talk as if I am. Giit nito. Kung mabuting asawa ako ay hindi kita pinapagod ng ganito. Nginitian niya ito. Pero iyon ang pinapangarap kong asawa. Umiling ito. Hindi ako ang pangarap mong asawa. Nanunuksong wika nito habang naglalakbay na naman ang kamay nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hanggang sa muli siya nitong pinaligaya. Touching Kevin, making love with Kevin, just being with Kevin was the biggest pleasure Jane had ever known. Alam niyang hindi iyon tama dahil sa bandang huli ay masasaktan lang siya. But sex became her defense to seal her mouth and mind from the painful reality. Nabuhay sa isip niya ang sinabi noon ng kanyang mama. It wouldn't be easy to live with a man without her emotions getting involved. Ngunit paano niya paninindigan ang mga sinabi niya sa kanyang ina na hinding-hindi siya magpapadala sa kanyang emosyon kung bukod sa napakagwapo ay ubod ng bait pa si Kevin. He turned out to be a perfect husband, a fabulous lover, and all-around fantastic companion na kahit na sinong babae ay mahuhulog dito. Sigurado siyang mahal pa rin ito ang napakaganda at former fashion model na si Ali kahit kasal na ang huli kay Steve. Sigurado siyang ang babae at hindi siya ang pangarap nitong mapangasawa. Madalas nilang bisita sa Colina Verde ang mag-asawang Steve at Ali. Taga-Bohol kasi ang mga ito. Noon niya nakilala ng mabuti si Ali. Napakabait pala nito, kaya naman naiintindihan niya kung bakit pinagsisisihan ni Kevin ang pakikipag-break nito kay Ali. Iyon din marahil ang dahilan kung bakit close pa rin ang mga ito sa kabila ng kinahinatnan ng relasyon ng mga ito. Sa totoo lang, hindi niya maiwasang pagselosan si Ali. Sabihin mo sa akin kung sino ang may gawa nito sa'yo. Gusto kong malaman ang nangyari. Ani Kevin, habang pinaparaanan nito ng daliri ang peklat sa likod ng palad niya. Dahil sa isang stalker. Pabuntong hiningang sagot niya. Stalker? Akala ko snatcher o holdupper. Umiling siya. First year college pa lang ako noon. Madalas akong may matanggap na regalo mula sa isang hindi kilalang tao. Noong umpisa, naisip kong napaka-romantic ng ginagawa niya. Hindi mo naisip na hindi na normal ang ginagawa ng taong iyon? Saka ko na lang nalaman na bigla siyang magpadala ng mga bastos na sulat. Nakita siguro niya akong may kasamang lalaki at inakala niyang boyfriend ko iyon. Niyakap siya nito. It must have been very frightening for you. Nagsumbong ka ba sa mga pulis? Natakot talaga ako pero halos lahat ay hindi naniniwalang kayang manakit ng taong iyon. Hanggang sa isang beses nagabihin ako nang uwi mula sa school. Papasok na ako noon sa apartment na tinutuloyan ko nang salubungin niya ako. Hindi ko siya kilala ngunit pinutuban akong siya ang stalker ko nang maglabas siya ng isang kutsilyo. Lumunok muna siya bago nagpatuloy. Napakabilis na mga pangyayari. Ang naalala ko na lang ay tinakpan ko noon ang mukha ko sa takot at nagsisigaw hanggang sa may sumaklolo sa akin. Napag-alaman ko na lang na nasagasaan daw siya sa pagtakas niya. Hinigpitan nito ang pagyakap sa kanya. Natutuwa akong malaman na namatay siya sa aksidente. Kung nabubuhay pa rin kasi siya hanggang ngayon, tiyak na hindi ako mapapalagay. I'm sorry you had such a terrifying experience. Mahinang sambit nito. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi ka nagpapaganda. Oo, ganoon nga. Pero hindi naman dahil sa feeling ko, bastos at bayolente ang lahat ng mga lalaki. Naniniwala kasi akong
Nasa kung paano dalhin ng mga babae ang kanilang sarili kaya sila nababastos. I've been guilty of that miscalculation many times. Nakasimangot na sabi nito. I should think so too with your reputation. Kung ibinabase mo lang ang opinion mo sa mga nababasa mo sa tabloids, nagkakamali ka ng iniisip. The press only began depicting me as a wild promiscuous playboy after I dared to dump their darling Gilly Moreno. Tumaas ang isang kilay niya sa sinabi nito. Ang tinutukoy kasi nito ay ang sikat na artista na nangunguna sa mga primetime soap opera sa bansa. Hindi ko alam na ikaw at siya ay walang namagitan sa amin. Lagi kasi siyang lasing. Pero hindi ko naman ibinase ang opinion ko tungkol sa iyo sa mga nababasa kong news. To be honest, I had a source of information much closer to home. Sino? Hindi ko sasabihin. Nanunuksong sabi niya. Shower lang ako. Tinatamad ako. Dito na lang tayo matulog. Masuyong sabi nito. Bukas na lang tayo umuwi. Remember, it's our last week. O sige. Masiglang pagpayag niya bago siya pumasok sa banyo. Natuwa siyang malaman na aware itong malapit nang matapos ang kanilang honeymoon. And it touched her that he was keen to make the most of what time was left. Kung hindi lang niya naiisip na isa lamang agreement ang pagpapakasal nila, ay siguradong mamahalin niya ang bawat oras na ginugol nila sa kanilang honeymoon. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili sa pagpapantasya dahil ilang araw na lang ay babalik na sila sa Baguio. She would be back to her job and usual routine. Pakiramdam din niya ay maaaring buntis na siya. Hindi pa kasi siya dinaratnan. Kung totoo ang hinala niya, hanggang kailan na lang kaya niya makakasama si Kevin? Habang tinutuyo ang sarili pagkatapos maligo, inisip niyang baka pwede siyang makadaan sa doktor pag uwi nila sa Colina Verde. Hindi kasi imposibleng mangyari agad na mabuntis siya. They had sex a lot. Naiisip din kaya iyon ni Kevin? Napailing siya. She was excited and apprehensive. Excited dahil sa wakas ay matutupad na ang kagustuhan niyang magkaanak and at the same time ay naguguluhan dahil iyon na siguro ang katapusan ng kasunduan nila ni Kevin. Mula sa bintana ng hotel ay pinagmasdan niya ang tanawin sa labas. Napakagandang pagmasdan ng mga nagniningning na ilaw mula sa mga kabahayan sa ibaba ng burol kung saan nakatayo ang napili nilang hotel. Unti-unti niyang binalikan ang masasayang araw na nagdaan. It turned out that their holiday had turned into a proper honeymoon. Kung ano-ano ang mga binili ni Kevin para sa kanya. May isang maliit na rebulto ng santo na binili nito sa isang simbahan sa Davao nang bumisita sila roon. Kamukha raw kasi niya ang santo kahit sa tingin niya ay hindi naman. Ibinili rin siya nito ng isang native bag na talagang nagustuhan niya at isang pangit na painting. Ayon dito, balang araw ay magugustuhan daw niya ang painting at makikita niya ang kagandahan niyon. Binigyan din siya nito ng mga alahas. Napakahilig nitong ipasuot ang mga iyon sa kanya. Isang gold necklace na may leaf pendant ang iniregalo nito sa kanya noong 31st birthday niya. Ikinagulat niya iyon dahil hindi niya inaasahang maaalala nito ang kanyang kaarawan. Bukod doon, ay binigyan pa siya nito ng 2 diamond set pendant at hikaw na ipinasuot nito sa kanya nang minsang bisitahin sila ni na Ali at Steve. Kung saan-saan siya nito dinala. Tinupad nito ang kahilingan niyang makapamasyal sa Bohol. Nilibot nila ang lugar at mga karatig bayan niyon kung saan sila nagkayaking at snorkeling. Napabuntong hininga siya. She had fallen in love with her husband and did not know how could she possibly have avoided doing so. Napakabait kasi nito at maalalahanin. She had learned that he was human too. Kahit na madalas itong sumpungin ng matinding migraine na ayaw nitong pinag-uusapan. Hindi na bumalik sa Colina Verde sina Jane at Kevin ng gabing iyon
at sa hotel na lamang sila naghapunan at nagpalipas ng gabi. Pinipilit pa rin siya nitong sabihin niya kung sino ang taong tinutukoy niyang source of information niya, kaya nabuo niya ang opinyon niya rito. Naawa naman siya at sinabi niyang kapitbahay nila ang isa sa mga dati nitong katulong. Pero pumirma siya ng kasunduan na hindi siya magsasabi ng kung ano-anong bagay na nalalaman niya tungkol sa akin bago ko siya pinaalis. All my staff had to. I can't believe she's gossiping about my private life. Dapat na nahimik na lang ako at dapat hindi rin ako nakinig sa mga chismis tungkol sa'yo. Pero sa tingin ko, nagawa lang niya yon dahil pinaalis mo siya kahit hindi pa siya handang mag-retire. Iyon ay dahil nahuli siyang nangungupit ng pera. Pero hindi mo siya ipinakulong. Matanda na siya at matagal na siyang naninilbihan sa mga dating nagmamay-ari ng Hemming. Kaya minabuti ko na lang napalitan siya nang mapag-alaman ko ang mga maling gawain niya. Kasalukuyan silang naglalakad pabalik sa hotel pagkatapos nilang maghapunan sa isang restaurant doon. Magkahawak kamay silang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan na bigla siya nitong halikan. I misjudge you. Mahinang usal niya nang pakawalan nito ang kanyang mga labi. Pinaniwalaan ko lahat ng masasamang narinig ko tungkol sa'yo. I thought the very worst of you the moment we met. Pero hindi mo naman alam ang totoo noon. Marahang tugon nito. Are you a love cheat like the tabloids say? Bahagyang pinasingkit niya ang kanyang mga mata habang hinihintay ang sagot nito. Umungol ito. Is my answer going to be held against me? Probably. Sex? I left it when I was teenager. Lumaki ako sa piling ni Papa. Babaero siya at kung sino-sino mga babae ang pinaglalaroan niya. I saw the cost of that kind of deception time and time again. I've never wanted to live my life the same way. Deception is the one thing I couldn't forgive. Honesty is incredibly important to me. Bahagya siyang namula nang titigan siya nito ng mataman. Were her standards of behavior too high for him? Baka iniisip nitong napaka-demanding niya, na pinipilit niya itong mangako sa kanya kahit wala naman siyang karapatang gawin iyon. Alam niyang sa mga nagdaang araw, lahat ng ginusto niya ay ibinigay nito, pero hindi dapat siya umasa. Seryosong nakatitig si Jane sa pregnancy test. Hindi siya makapaniwala sa resulta. Bukas ay babalik na sila ni Kevin sa Baguio pagkatapos ng 6 na linggong honeymoon. Hindi niya inaasahang mabubuntis agad siya. Half of her was excited. Gusto niyang magsasayaw at ipamalita sa buong mundo ang tungkol doon. Sa wakas ay magiging mami na siya. But the other half was cast into complete turmoil by the positive result. Natatakot kasi siyang iyon na ang katapusan ng pagsasama nila ni Kevin. Mahal niya ito at hindi pa siya handang mawalay rito. Huminga siya ng malalim. Naisip niyang baka mali lang ang resulta. Kung sasabihin na niya iyon kay Kevin, baka hindi rin ito maniwala. Tiyak na dadalhin siya nito sa doktor upang masuri ng maigi at masiguro ang kanyang kondisyon. Nagdesisyon siyang sarilinin muna iyon. But of course, mag-iingat na siya mula ngayon. Hindi na siya iinom ng alkohol at pipiliin na niya ang mga kakainin niya. Hindi naman na siguro mapapansin ni Kevin ang maliit na pagbabagong iyon. Tutal, hindi pa naman halata ang tiyan niya. Isa pa, wala pa siyang nararamdamang signs ng pagbubuntis maliban sa mabilis siyang mapagod ngayon. Nagtungo siya sa dining hall para sa tanghalian. Bago siya makarating doon, nasa lubong niya si Agustina. Nalaman niya ritong kasalukuyang kausap ni Kevin si Ali sa reception hall. Pinuntahan niya ang mga ito roon. Bago siya makapasok sa reception hall, nabigla siya nang marinig ang galit na singhal ng kanyang asawa. No! That's out of the question!
But Jane deserves to know the truth, Kevin. Giit ni Ali. Hindi siya nakagalaw sa narinig. Nanatili siya sa likuran ng pinto at palihim na nakinig. She wanted to know desperately what they were talking about. What Jane doesn't know won't hurt her. Matigas na tugon ni Kevin. Pero nagigilty ako tuwing kasama ko siya. You won't be with her for quite some time. Babalik na kami sa Baguio bukas ng umaga. Kahit na ano pang sabihin mo, mali pa rin ang ginagawa natin. She's being cheated. Katwiran ni Ali. Tama na ang usapang ito. I don't want to discuss this with you anymore. Oh my goodness! Sigaw niya sa isip. Nanlulumong sumandal siya sa pinto. They were having an affair behind her back and Ali was feeling guilty. Of course, wala siyang karapatang awayin ang kanyang asawa tungkol doon. Malinaw ang kasunduan nila. What was in his heart has nothing to do with her. Kailangan lang nito ng anak. Nanghihinang bumalik siya sa kanyang kwarto at muling humiga sa kama. Hindi niya mawari ang nararamdaman. She felt dizzy and sick with shock and disillusionment. Alam niya kung gaano ka-close si Kevin kay Steve. Parang tunay na magkapatid ang turingan ng mga ito. Sabay lumaki ang mga ito at halos doon na sa bahay ni na Steve nakatira si Kevin mula nang pumanaw ang mama ng kanyang asawa. Sigurado siyang hindi matatanggap ni Steve ang ginagawang pagtataksil ng pinsan at asawa nito. Galit na ipinikit niya ang kanyang mga mata at ikinuyom ang mga kamay. Tama naman pala ang mga nakasulat sa tabloid. Isa ngang babaero at manloloko si Kevin. Paano siya nagagawang lokohin ito kung araw-araw ay magkasama sila nito? Posible kayang nagkakamali siya ng hinala? Nasaan si Ali? Tanong ni Jane nang magtungo siya sa dining hall. Ipinatawag siya ni Kevin kay Agustina pagkatapos nitong makipag-usap kay Ali. Nais niyang ipaalam dito na alam niya ang tungkol sa pagbisita ng babae. Umalis na siya. Sabi ko sa kanya ay dumito na muna siya, pero may mga bisita pa raw siyang aasikasuhin. Casual na wika nito. Siya nga pala, may regalo siya sa'yo. I believe it's a belated birthday present. Tumayo ito at lumabas ng dining hall upang kunin ang sinasabi nitong regalo. Bahagyang sumimangot siya nang iabot nito ang regalo sa kanya. Ano naman ito? I think she painted something for you. Tinanggal niya ang gift wrapper at nagulat siya nang makitang ipininta ni Ali ang kanyang mga alagang aso. Kuhang-kuha nito ang hitsura ng mga iyon. Naalala niyang minsan ay nakita niya itong nagpipinta sa courtyard, pero akala niya ay ipinipinta lang nito ang tanawin. Ang pagguhit pala sa mga alaga niyang aso ang pinagkakaabalahan nito noon. Napakaganda nito. She's really a good painter. Mas nagustuhan mo yata iyan kaysa sa painting na binili ko para sa'yo? Nakakunot noong wika ni Kevin. Ninitian lang niya ito at muli niyang pinagmasdan ang painting. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng nagbigay niyon ay kalaguyo ng kanyang asawa. She could not believe that Ali was capable of such dishonesty habang ipinapakita nito kung gaano ito kabait na kaibigan sa kanya. Hindi kaya paranoid lang siya kaya nagagawa niyang pag-isipan ng masama ang mga ito? Baka nagseselos lang siya sa closeness ng mga ito. Siguro nga ay nagkakamali lang siya. Tahimik ka ngayon, sweetheart. Puna ni Kevin sa kanya. Ang init kasi at inaantok ako. Natatarantang pagtatapat niya. Mukhang pagod ka. Siguro ay dahil hindi kita binibigyan ng sapat na oras para matulog. Hayaan mo, ngayong gabi, hindi. Tutol niya bago pa man ito matapos ang sinasabi nito. I'll take a nap now. Masuyong ngumiti ito sa kanya.
I like being in demand very much. Nanunuksong wika nito. Bigla siyang natigilan. Paano kaya kung malaman nitong buntis na siya? Gugustuhin pa rin kaya nitong makipagniig sa kanya? O tatapusin na nito ang intimate phase ng kanilang pagsasama? Total ay nakuha na nito ang gusto nito. Napalunok siya. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi pa niya kaya. Pagkatapos nilang mananghalian, agad na bumalik siya sa kanyang kwarto upang umidlip. Mabuti na lang at dinalaw agad siya ng antok sa kabila ng mainit na panahon at sa mga bagay na gumugulo sa kanyang isip. Magdidilim na nang maalimpungatan si Jane. Pinuntahan agad niya si Kevin sa opisina nito. Doon lang naman kasi ito nagpapalipas ng oras kung hindi siya nito kasama. Naabutan niya itong nakatitig sa isang papel. Halika at tingnan mo ito, sweetheart. Anito nang masulyapan siya nito sa pinto. Lumapit siya rito at tiningnan ang papel na hawak nito. Ano yan? Naguguluhang tanong niya. Inimail ito ni Rick sa akin ngayong hapon lang. Mga pinagtagni-tagning salita ang makikita sa papel. Tila cutouts mula sa dyaryo. Sinubukan niyang basahin iyon, ngunit hindi niya iyon maintindihan. Mali-mali kasi ang spelling ng nakasulat doon. Saan galing yan? Sino si Rick? Si Rick ang head ng aking security at ang original copy ng papel na ito ay ipinadala sa Hemming Hall kaninang umaga. Isa itong ransom note para sa ninakaw na painting. Ransom? Doon sa ninakaw na painting mo? Ulit niya. Siguro pwede nating sabihing ang mga magnanakaw ng painting ang nagpadala nito. Seryosong saad nito. Siguro hindi nila nabenta sa gusto nilang halaga, kaya ito ipinaparansom nila sa akin. Ano ngayon ang gagawin mo? Well, hindi ko ibibigay ang gusto nila. I refuse to be held to ransom by criminals. She shifted uneasily where she stood. Alam niyang kaya naman talaga nitong makuha ang painting nito kung ipagbibigay alam lang nito ang pagnanakaw sa pulisya. Pero syempre, hindi nito iyon ginawa upang hindi madawit ang papa niya. Maya-maya, nang muli niyang matingnan ang ransom note, bigla niyang naalala ang mga ginawa ng kanyang mga pinsan noon. Noong teenager pa lang ako, ang mga pinsan kong sina Jason at Mark ay nagpadala rin ng ganyang sulat sa kapitbahay namin noon. Inireklamo kasi sila ng kapitbahay namin sa mga pulis. Pagsasalaysay niya. Kinuha uli niya ang sulat at sinuri iyon. Mali-mali rin ang spelling noon sa sulat nila. Sa tingin ko, galing sa kanila ang sulat na ito at nasa kanila ang painting mo. Dumilim ang mukha nito. I'm sorry about the painting. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyon. Sabi niya. Seryoso itong tumitig sa kanya. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. I don't hold you responsible in any way. Huwag mong sisihin ang sarili mo nang dahil sa pagkakamali ng papa mo. Sa durasyon ng paghahapunan nila, ay tahimik lang ito at malalim ang iniisip. Maya-maya ay nagpaalam ito na may mga kailangan daw itong gawing trabaho. Iyon ang kauna-unahang gabi na hindi ito nakipagniig sa kanya mula nang magpunta sila sa Bohol. Hindi niya mawari kung dahil ba sa painting kaya nagbago ang mood nito o dahil sa usapan nito at ni Ali ng araw na iyon. Buong gabi niyang iniisip ang pagbabalik nila sa Baguio. Iyon na kaya ang simula ng pagdistansya nito ng sarili sa kanya? Kinaumagahan, inayos ni Jane ang kanyang sarili. Pinilit niyang itago sa makeup ang kanyang eye bags. Mas tumamlay siya na hindi siya sinaluhan ni Kevin sa agahan, kaya itinoon na lang niya ang kanyang atensyon sa pag-iisip tungkol sa pagdadalang tao niya. Bago sila sumakay sa private jet nito, tinawagan muna niya ang kanyang OB-GYN upang mag-set ng appointment.
Hindi na niya inalala pa ang kanyang mga alaga dahil may mag-aasikaso sa mga ito sa pag-uwi. "This is your home now." Masuyong wika ni Kevin sa kanya nang makabalik na sila sa Hemming Hall. "Gawin mo kung anong gusto mo sa bahay. Gusto kong maging komportable ang pagtira mo rito." Biglang nanumbalik ang sigla sa puso niya, ngunit maya-maya ay sumagi sa isip niyang doon lamang nito sinabi iyon at hindi sa iba pa nitong mga bahay na nagkalat sa buong Pilipinas. Siguro ay wala itong tiwala sa kanya dahil may mga magnanakaw siyang kamag-anak. Bigla kasing lumamig ang pakikitungo nito mula nang matanggap nito ang ransom note. "By the way, ibinili kita ng bagong sasakyan." Anito nang makapasok na sila sa Hemming Hall. "Pero hindi ko naman kailangan ng bagong sasakyan," protesta niya. "Ayun ang sasakyan mo." Itinuro nito sa isang asul na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Tila hindi nito narinig ang pagpoprotesta niya. Sabay nilang nilapitan ang bagong sasakyan. It was a brand new, top-of-the-range Range Rover 10 times more expensive than her old beloved truck. "So, ito pala ang isa sa mga kailangan ko para sa bago kong image," matabang na sabi niya habang sinusuri ang sasakyan. "Hindi naman sa ganoon. Sa tingin ko lang ay hindi na maayos ang takbo ng pick-up truck mo. Nag-aalala ako na baka biglang masira iyon at ma-stranded ka sa daan." Muntik na siyang magprotesta uli pero bigla siyang natigilan. Natuwa siyang nag-aalala rin pala ito sa kanyang kaligtasan. Feeling tuloy niya ay totoo siyang asawa nito. "Baka madumihan ko lang ito, alam mo naman ang trabaho ko." Noon dumating si Junjun. Kasama nito ang kanyang mga alagang aso. Sinamantala iyon ni Kevin para magpaalam. May mahalaga raw kasi itong appointment. Nagulat siya nang sumunod si Weed dito. Natuwa siya sa ideyang tila naging anino na nito ang alaga niyang aso. Pati si Magic ay naengganyo rin at sumunod din sa mga ito. Nagbihi si Jane at nagtungo sa kanyang OB-GYN upang magpakonsulta. Pagkatapos ng 30 minuto, nakumpirma niyang buntis nga siya. Umuwi agad siya sa bahay nila upang ibalita iyon sa mama niya. Galing dito si Kevin kani-kanina lang. Bati ng mama niya sa kanya. Kinausap daw niya ang papa mo kanina pagkatapos ay nagtungo siya rito upang tanungin ako ng mga impormasyon tungkol sa Uncle Sunny mo. Napalunok siya. Ano naman ang binabalak niyang gawin? Gusto ng asawa mo na makuha ang painting niya. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para hindi madamay ang papa mo sa gulo pero hindi raw niya iyon masisiguro. That's not fair! Naiinis na wika niya. May kasunduan kami! He wants the agreement and he wants his painting back. Umiiling-iling na pagkumpirma ng mama niya. Tipikal na lalaki. Gusto niyang makuha ang lahat. Ma, marahang pag-iiba niya sa usapan. Magiging lola ka na uli next year. Ilang segundo muna siyang tinitigan ng kanyang ina. Tila hindi ito makapaniwala. Pagkatapos ay bigla siya nitong hinagkan. Bakit ang bilis naman yata? Masaya ka ba anak? Ayaw niyang ipakita rito ang lahat ng pag-aalala niya sa kanyang sitwasyon kaya minabuti niyang magpaskil ng ngiti. Oo naman ma, pero ikaw pa lang ang nakakaalam nito. Huwag mo munang sabihin kahit kanino. Hindi ko pa kasi nasasabi kay Kevin. Pagkatapos nilang magkwentuhan, ay dumaan muna siya sa kanyang klinik bago siya umuwi sa Hemming Hall. Kinausap niya si Charlie tungkol sa kanyang kondisyon. Mabuti na lang at naintindihan nito ang kanyang trabaho at pumayag itong ipagpatuloy ang pagtatrabaho nito sa klinik niya. Nang makabalik si Jane sa Hemming Hall, nakita si Junjun sa main hall.
Inaasikaso nito ang pagkakabit ng isang malaking painting. Nakita rin niya roon ang isang matipuno at maskuladong lalaki. Nagpakilala ito bilang si Rick. Napamaang siya nang muli niyang tingnan ang ikinakabit na painting. Kasama ang mga alaga niyang aso, agad na pinuntahan niya si Kevin. "Paano mo nakuha ang painting?" Hinihingal na tanong niya nang marating niya ang opisina nito. Napansin niyang medyo nabigla ito sa tanong niya. Tumayo ito mula sa desk nito. Sinenyasan nito si Magic na umupo at sumunod naman ang aso. "Maayos kausap ang Uncle Sunny mo," anito habang palapit ito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay bigla itong bumagsak sa sahig. Sinapo nito ang ulo nito na tila namimilipit sa sakit. Nagulat siya sa nangyari. "Junjun!" sigaw niya. Agad na inalalayan niya ang asawa. Si Rick ang agad na pumaroon. "Ako na po ang bahala rito, ma'am," anito. "Tatawag ako ng doktor," natatarantang sabi niya. "Hindi na po kailangan, ma'am." Nakita niyang dahan-dahang nagmulat na mga mata si Kevin at kinausap nito si Rick sa banyagang salita. "Tatawag ako ng doktor," muling giit niya. "Hindi ko kailangan ng doktor!" Galit na wika nito habang pinipilit nitong tumayo sa tulong ni Rick. "Hindi mabuti ang lagay mo. Kailangan kang matingnan ng doktor," pamimilit niya. "Nadapa lang ako dyan sa rag," anito. Itinuro nito ang basahan na nasa harap ng desk nito. Nag-aalalang pinag-aralan niya ang mukha nito. Hindi niya maisip kung bakit hindi nito magagawang magsinungaling sa kanya. Maayos ang rag na itinuro nito. Isa pa, kitang-kita niya ang pagbagsak nito. Napabuntong hininga siya. Hindi niya inaasahang ganoon na lang ang pag-aalala niya rito ngayon. Just months ago, he had meant very little more to her than a stranger in the street, while now, he meant the whole world to her. "Sabi mo, nakausap mo ang Uncle Sunny ko," aniya nang makaalis si Rick at manumbalik ang dating kulay ng asawa. "Oo, ayaw ng uncle mo ng gulo. Huwag na raw akong humingi ng tulong sa mga pulis." Sabi niya, kung nasa mga anak niya ang painting, makasisiguro akong ibabalik nila iyon sa akin sa loob ng 1 oras. At iyon nga ang nangyari. "Tatawag ka talaga ng pulis kung hindi nila ibibigay ang painting?" "Oo," mariing sabi nito. "Binalaan ko ang papa mo. Fortunately for him, I've got my property back and the matter can be forgotten now." "Well, mabuti na lang at naibalik na ang painting mo. Pero hindi ka pa rin naging patas. Para sa kapakanan ng papa ko, pumayag akong magpakasal sa iyo at bigyan ka ng anak. But in spite of that, today you were ready to sacrifice my father." "Bakit kailangan mong alalahanin pa ang bagay na hindi naman nangyari?" tanong nito. Nilapitan siya nito at sinapo ng mga palad nito ang magkabilang pisngi niya. "Inosente ang papa mo at tinitiyak kong hinding-hindi siya madadamay." Hindi siya nakapagsalita. Niyakap niya ito at ilang sandali lang ay hinahalikan na siya nito. "Bed," anito. "Pero maghahapunan na tayo. Hindi tayo gugutumin ni Junjun," anito at muli siyang hinalikan. Nagtungo sila sa kwarto at doon pinaligaya ang isa't isa. "I've never needed anyone the way I just needed you," malambing na wika nito. Nakayakap ito sa kanya na tila ayaw siya nitong pakawalan. Napangiti siya. She loved to be needed, lived to be needed by him, and the passion for her made her feel special. Pagkatapos nilang maghapunan, nagtungo siya sa opisina nito upang silipin ang kalagayan nito bago siya matulog. Narinig niyang may kausap ito pero hindi niya maintindihan. Nakita rin niyang naroon si Nawid at Magic na umaali-aligid dito.
Napangiti siya. Hindi niya mawari kung bakit napakagaan ang pakiramdam niya noon. Napagpasyahan niyang bukas ay ibabalita niya rito ang kanyang pagdadalang tao. Kinaumagahan, agad na pinuntahan ni Jane sa opisina nito si Kevin. Medyo kinakabahan siya sa pagtatapat na gagawin niya, kaya sumilip muna siya sa pinto. Jane, tawag nito sa kanya nang maulinigan siya nito. I'll be with you in a moment. Napalunok siya. Iyon na nga ang sandali. Humingi siya ng 2 tasang kape kay Junjun bago siya pumasok sa loob. May sasabihin ako sa'yo. Panimula niya nang ibaba nito ang telepono. Ano yon? Tanong nito pagkatapos nitong abutin ang isang tasa ng kape na ipinasok ni Junjun sa silid at inilapag sa coffee table. Buntis ako. Mahinang wika niya. Nagulat na tumingin ito sa kanya. You can't be. I am. Aniya at nginitian ito. Nagpakonsulta ako sa OB ko kahapon. Pero bakit? Ang bilis naman yata. Akala ko mahihirapan tayong makabuo since we're both in our 30s. Umiling siya. Magiging papa at mama na tayo by the end of January next year. Masiglang pag-imporma niya. January next year. Ulit nito. Tinitigan niya ito ng mataman. Mukhang hindi ito masaya. Namutla pa yata ito sa magandang balita niya. It was the most complete non-reaction that she had ever experienced and very far from what she had hoped to receive. Hindi ka masaya. Matabang na saad niya. Siyempre masaya ako. Hindi niya mawari kung fake ba o totoo ang biglaang pagbabago ng reaksyon nito. Sumimangot siya. Hindi ka masaya at hindi ko maintindihan kung bakit. Di ba ito naman ang gusto mo? Kaya mo nga ako pinakasalan para magkaroon ka ng anak. Sweetheart, ano nangyayari sa'yo? Masuyong wika nito. Talaga bang nagiging sensitive masyado ang mga babaeng buntis? Ewan ko sa'yo. Naiinis na sagot niya. It's the way you're behaving that makes me feel like this. Nagbago na ba ang isip mo? Ayaw mo na ba ngayon ng anak? Inilapag nito ang hawak nitong tasa at saka nilapitan siya. Imposible naman yung sinasabi mo. Kung ipinagbubuntis mo ang aking magiging anak, then naturally I am overjoyed. Masuyong pagtatapat nito. Kaya lang, nag-aalala lang ako dahil kailangan kong pumunta sa Zamboanga. May business emergency ako roon at maiiwan ka ritong mag-isa. Okay lang ako rito. Aniya, kahit ang totoo ay ikinalungkot niya iyon. Kababalik lang kasi nila mula sa Bohol at isang araw pa lang ang lumipas ay magkakahiwalay na agad sila. Pwede ko namang puntahan sina mama. Saka marami rin akong aasikasuhin sa klinik kaya busy rin ako. Dagdag niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ngayong buntis ka na, kailangang wag kang masyadong magpapagod. Huwag kang mag-alala. Part-time na lang naman ang trabaho ko ngayon. Paalala niya rito. Pagtutuunan ko rin ng pansin ang paglilipat ng animal sanctuary ko rito. Marami akong pagkakaabalahan habang wala ka. Nang umalis ito, ginawa niya ang lahat upang hindi nito mapansin ang kalungkutan sa mga mata niya. The last impression she wanted him to leave was that of her being irritable and difficult. Kahit sigurado siyang hindi ito natuwa sa pagdadalang tao niya. He had looked bleak, disturbed, and guilty. Kumunot ang noo niya. Paano niya nasabing mukhang guilty ito? Hindi kaya umandar na naman ang imahinasyon niya? Napabuntong hininga siya. Parehong hindi nila inaasahan ang pagbubuntis niya. Pero wala na silang magagawa pa tungkol sa bagay na iyon. Sa 4 na araw na nagdaan, naging busy si Jane sa kanyang trabaho sa klinik at sa animal sanctuary. Maraming tao ang nagdadala ng mga alagang hayop ng mga ito dahil hindi raw maalagaan ng maayos ang mga iyon. 2 beses siyang tinawagan ni Kevin
Ngunit sandali lamang silang nagkausap. Tila wala itong ganang makipag-usap sa kanya, kaya pinagkasya na lang niya ang sarili sa pag-iisip na hindi naman totoo ang kasal nila. At kaya idinidistansya nito ang sarili nito sa kanya ay dahil hindi siya talaga mahal nito. Sa ika-6 na araw, tumawag sa kanya ang estate manager ng Hemming Hall at nakisuyo itong tawagan niya ang asawa niya dahil hindi nito makontak si Kevin. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone number nito, ngunit hindi rin ito sumasagot hanggang sa nagpasya siyang tumawag sa opisina nito sa Zamboanga. Ngunit ayon sa sekretarya nito, naka-leave daw ito ng ilang araw at next week pa raw ito babalik. Nariyan pa ba siya sa Zamboanga? Nag-aalalang tanong niya. Wala po rito si Sir Ma'am, nasa Manila po siya ngayon. Anang nasa kabilang linya. Huwag po kayong mag-alala, ipararating ko po sa kanya ang pagtawag ninyo. Napamaang siya sa nalaman niya. Nasa Manila pala si Kevin. Paano siya nito nagawang pagsinungalingan? There's no need for you to contact him. Aniya rito. Magkikita kami mamaya. Nang ibaba niya ang telepono, agad na tinawagan niya ang cellphone ni Ali. Hindi rin ito sumasagot. Nang tumawag siya sa landline nito, napag-alaman niya kay Steve na nasa Manila rin si Ali para bisitahin ang mga kaibigan nito roon. For the second time in the space of 2 weeks, she was eaten alive by cruel and wounding suspicions. Bigla siyang natakot. Totoo ngang may namamagitan sa asawa niya at kay Ali. Napaiyak siya sa galit. Alam niyang may bahay si Kevin sa Manila. Kung susundan niya ito roon, naroon din kaya si Ali? Hindi na siya nagdalawang isip pang pumaroon. She wanted to know the truth and she wanted to know it now. Nang makarating siya sa bahay nito sa Manila, nasurpresa siya nang makita niya roon si Rick. Hindi naman ito nag-atubiling papasukin siya. Mabilis siyang nagtungo sa reception hall kung saan matatanaw sa glass windows kung saan tanaw ang magandang view ng syudad. Nakita niya si Kevin sa terasa. Pinuntahan niya ito roon. Hindi ito nagulat nang makita siya. Hindi ito naka-business suit. Naka-black t-shirt lang ito at maong na pantalon. Obvious na hindi talaga ito pumaroon upang magtrabaho. Jane. Anito nang maramdaman nito ang pagbukas ng sliding door at masulyapan siya. Sa tingin ko, hindi bagay na sabihin mong nasorpresa ka sa pagdating ko dahil ako ang may karapatang sabihin iyon. Masungit na bungad niya. Akala ko nasa Zamboanga ka. I'm sorry that I lied to you. Gusto kong malaman kung bakit ka nagsinungaling sa akin. I don't think you will want to know once I explain, sabi nito. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw kong malaman mo ang sitwasyon. Hindi niya ito pinakinggan. Were you ever in Zamboanga? Hindi. Nandito lang ako sa Manila ng buong linggo. Kasama si Ali? May pag-akusang tanong niya. Sumimangot ito. Paano mo nasabing nandito si Ali? Dahil feeling ko may affair kayo. Wala kaming affair ni Ali. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Kung ganoon, ay may iba ka pang babae. Diyos mio, sex with anyone other than you has to be the last thing on my mind right now. Naiiritang saad nito. Malay ko ba? Singhal niya. Naglakad siya patungo sa isang gilid ng terasa para bahagyang ilayo ang sarili rito. Nagsinungaling ka sa akin. Biglang lumamlam ang mukha nito nang tingnan uli niya ito. I have to confess that since we met, I have kept a lot from you. Malumanay na sabi nito. Stop hinting and start telling. Akala ko kasi noon ay pwede nating gawin ito nang walang masasaktan. Marahang panimula nito. Ngayon ko lang napagtanto na depressed ako noong alukin kita ng kasal at kinailangan ko ng kahit na anong distraction. Just get to the point, Kevin! Mariing putol niya sa pagsasalita nito.
Hindi kasi niya maintindihan ang sinasabi nito. Paano ito magiging depressed at paano nito nasabing distraction lang ang pagpapakasal nito sa kanya? That made her sound insulting, like an entertainment act he had hired for his amusement. 8 months ago, I had a series of medical tests. Matagal na ako nakakaramdam ng problema sa paningin ko. Pati pandinig ko ay bahagyang naaapektuhan na rin at madalas na sumakit ang ulo ko. Ayon sa resulta ng scan, may brain tumor ako. Marahang pagtatapat nito. Natigagal siya sa sinabi nito. Biglang nanuyo ang lalamunan niya at naramdaman niyang gumapang ang takot sa puso at isip niya. Brain tumor? Nanghihinang ulit niya. Benign naman daw ang tumor. Banayad na wika nito. Pero nalaman kong maaari kong ikaparalisa ang operasyon. That was a risk I was not prepared to take. Kaya mas pinili kong mag-enjoy sa natitira kong buhay kaysa magpagamot. Shock had drained the blood from her face and made her tummy flip a somersault. Pinipilit niyang papasukin ang mga sinasabi nito sa kanyang utak. Ang migraine mo, ang biglaan mong pagbagsak last week, caused by the tumor. Pagkumpirma nito. My condition has been worsening faster than I expected and becoming unpredictable. Kaya ako pumarito ngayon para magpakonsulta. You're telling me that you knew you were dying when you asked me to marry you? Naiiyak na sambit niya. Alam mong hindi mo makikita ang paglaki na magiging anak mo nang sabihin mong gusto mong bigyan kita ng anak? Paano mo ako nagawang lokohin? Namutla ito sa sinabi niya. Noon ko lang napagtanto kung gaano ako ka-selfish nang sabihin mo sa aking buntis ka. Selfish and irresponsible. Buliyaw niya rito. I knew you weren't planning to stay married to me forever. Pero, pinaniwala mo akong nariyan ka pa rin para tumayong ama sa magiging anak mo. How could you allow me to believe that? Ngayon lang niya nawari kung bakit ganoon na lamang makatingin si Steve sa asawa niya. At tiyak na iyon din ang nalalaman ni Ali nang minsang marinig niya ang usapan nito at ni Kevin. Sinusubukan lang pala ni Ali noon na kumbinsihin si Kevin na ipagtapat na sa kanya ang katotohanan at nagawa pa niyang pag-isipan ito ng masama. Sabihin mo sa akin ang lahat, aniya. Hindi ako nagsisinungaling nang sabihin ko sa iyo na gusto ko ng anak. Hindi dahil sa pamana ng lolo ko. Ang gusto ko lang ay anak na pagmamanahan ko ng sarili kong mga kayamanan. Without a child, everything I had worked for all my life suddenly seemed so shallow and pointless. Lumayo ito sa kanya at nagtungo sa kabilang dulo ng terasa. Akala ko, tama lahat ng ginagawa ko. I believed I was doing something good. Something worthwhile. Paano mo nasabi iyan? Galit na tanong niya. Hindi niya maituwid ang kanyang mga iniisip. Pinuntahan niya ito roon upang malaman kung saan niya ilulugar ang sarili sa buhay nito, pero binulaga siya nito ng kagimbal-gimbal na katotohanan. I saw a child as a worthwhile investment for the future I didn't have. Seryosong saad nito. Pero niloloko ko lang pala ang sarili ko. I was really only thinking about what I wanted, not about what truly mattered, and I wanted you from the first moment I saw you. Pero hindi siya handang pakinggan ang magagandang bagay na sinabi nito. Nalulunod pa rin siya sa masamang balitang sinabi nito. She felt as though her own life was shattering and falling down around her in broken, irreparable pieces. Niloko siya nito mula pa sa umpisa. Lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan. Mariing sambit niya. And honesty is very important to you. I know. Anito. Hindi ko sinusubukang pagaanin ang loob mo. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero huli na ang lahat para pagsisihan mo ang bagay na iyan. Kasal na tayo at buntis na ako ngayon. Tiningnan siya nito. Pwede na tayo maghiwalay ngayon kung gusto mo. I'm prepared for that.
Napalunok siya. It was a direct reminder of the practical agreement on which their union was based. Binibigyan siya nito ng kalayaan na para bang walang halaga ang kasal nila. Gusto niya itong sigawan, ipadama rito ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Paano ang anak natin? Mahinang tanong niya. I'm sorry. I'm very sorry that I got you involved in this. I know that's not good enough. Pero bukod sa pera, ang kalayaan mo lang ang tanging maibibigay ko sa iyo ngayon. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Hindi ko kailangan ng pera mo. I'm signing the Hemming Hall estate over to you this week. Pagak ang tawang pinakawalan niya. Magiging akin na pala ang Mission Ancestral Home. E di maganda. Mapait na sambit niya. Hindi niya maikakailang halos madurog na ang puso niya sa sakit ng mga sinasabi nito. Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong nito. I never got around to tell you, but I'm actually an illegitimate mission. Pinakasalan ni Papa si Mama noong sanggol pa lang ako, pero hindi niya ako tunay na anak. Ang totoong ama ko ay si William Mission. Although he will never admit that fact, nag-aaral pa lang siya nang mabuntis niya si Mama. Kaya pala ganoon na lang kayong mag-usap ni Luke noong kasal natin. Alam niyang half-brother mo siya, pagkumpirma nito. Diyos mio, kaya mo ba ako pinakasalan para mapasayo ang Hemming Hall? Napamaang siya sa sinabi nito. She stared blankly back at him. Kung ganoon, ginamit mo lang ako. Dahil ayaw kang panagutan ng sarili mong ama, nagawa mong pumayag sa alok ko para makaganti sa kanya. I don't mind. In fact, it's a relief if Hemming Hall can in some way compensate you for the way in which I've screwed up your life. Anito. Bumuntong hininga ito. Kinuha nito ang cellphone nito sa bulsa nito at may tinawagan. Malinaw na tapos na ang kanilang pag-uusap. Ni hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Ipapahatid kita pa uwi. Don't argue with me. Anito nang subukan niyang tumutol. Buntis ka. Delikado sa kalagayan mo ang bumiyaheng mag-isa. Pero hindi pa siya handang umuwi. Sabi mo, mas lumala na ang kondisyon mo. Gaano pa katagal, hindi sila sigurado pero baka hindi na raw ako magtatagal ng 6 na buwan. May gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Mahinang sambit nito. Ano yun? Nagtatakang tanong niya. Would you mind if Weed and Magic lived with me habang nabubuhay pa ako? Para siyang sinakal sa sinabi nito. Bigla siyang nanlumo. Mangiyak-ngiyak niyang sinagot ito. No problem. Aniya habang pinaglalabanan ang pagpatak ng mga luha niya. Sinamahan siya ni Rick sa basement car park. Pinagmasdan niya ito. Ito lamang ang taong pinagkakatiwalaan ni Kevin. Samantalang kaya siya nitong pagsinungalingan at mas pipiliin pa nitong makasama ang mga alaga niya kaysa sa kanya. Nang makita ni Jane ang kanyang mama, agad na yumakap siya rito at umiyak. Pagkatapos niyang pigilan ang lahat ng emosyong umapaw sa puso niya, noon lang niya iyon na ilabas. Mula sa Manila, ay doon muna siya nagpahatid bago siya umuwi sa Hemming Hall. Para kasi siyang sasabog kung hindi niya maibubuhos ang lahat ng sama ng loob niya. Sa buong angkan natin, ikaw lang ang nakapagtapos ng pag-aaral pero napakahina mo pa rin sa mga ganitong klaseng bagay, Jane. Sabi ng mama niya. How can you say that, Ma? Hindi makapaniwalang sabi niya. Sabi mo, mamamatay na ang lalaking mahal mo. Pero hindi matapos-tapos iyang pag-angal mo dahil itinago niya iyon sa'yo. Ano bang iniisip mo? Mamamatay na ang lalaking mahal mo. Bigla siyang hindi nakagalaw sa sinabing iyon ng mama niya. That fact had torn her apart, both angering and terrifying her.
Gusto ka lang protektahan ni Kevin. At sa tingin ko, tama lang ang ginawa niya. Ayaw niyang manatili ka sa piling niya dahil may sakit siya. Gusto niyang makasama ka ng mas matagal pero hindi sa ganoong rason. Ayaw niyang kaawaan mo siya, anak. Kaya binibigyan ka niya ng kalayaan ngayon para malaya kang gawin kung ano ang gusto mo. Napakurap siya. Kung ano ang gusto ko? Ulit niya. Noong 1 linggo lang ay masaya kayong magkasama sa Bohol, hindi ba? Oo, pero wala nang pero-pero. Imposibleng magbago ang nararamdaman niya sa iyo sa ganoong kaiksing panahon. Ayaw ka lang niyang madamay sa kasalukuyang kondisyon niya. Naniniwala ka talaga na gusto niya akong protektahan kaysa gusto niya akong mawala, ma? Sa palagay ko, iyan ang rason kung bakit niya itinago ang katotohanan sa iyo, anak. He's just trying to be a tough guy and deal with his condition alone. Napalunok siya. Hindi ko alam kung kakayanin kong mawala siya, ma. Eh di wag kang sumuko. Sa ngayon, mukhang sumuko na siya. Kaya mas higit kanyang kailangan ngayon. Tatagan mo ang loob mo, anak. May pag-asa pa. Sabihin mo sa kanyang lakasan niya ang loob niya. Kailangan niyang magpagamot para sa iyo at sa magiging anak ninyo. Ang tanga-tanga ko! Bulalas niya. Anak, nabigla ka lang sa mga pangyayari. Huwag kang mag-alala, may panahon pa. Kailangan mong lumaban para makamtan mo ang mga bagay na hinahangad mo. Babalik ako sa Manila. Bukas, mariing sabi nito. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga. Pagod ka at kailangan mong matulog. Alalahanin mo, may baby sa sinapupunan mo. Kinaumagahan, pinilit ni Jay na ipanatag ang kanyang loob. Kung ano-ano na ang ginawa niya sa klinik, ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya ang kagustuhan niyang makasamang muli si Kevin. Hapon na bumalik siya sa Hemming Hall. Nalungkot siya nang makita ang malaking bahay. Iyon na ang tahanan niya ngayon. Ibinigay na iyon ni Kevin sa kanya. Nang makapasok siya sa malaking gate, napansin niya ang 2 van na nakaparada sa car park. Binilisan niyang mag-park at agad na pumasok sa main hall. Bumulaga sa kanya ang mga magkakapatong nakahon doon. Parang biglang nahulog ang puso niya nang makitang isa-isang inaalis ng mga kasambahay ang mga gamit ng kanyang asawa. He was already moving out. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Kevin sa main hall. Nakabuntot dito sina Weed at Magic. Hindi ito namumutla ngayon. Muli siyang nasaktan sa pagdidistansya nito ng sarili nito sa kanya dahil ang tanging nais niya ay pagkatiwalaan siya nito at isama nito sa anumang pinagdaraanan nito. Pasensya ka na. Hindi ito ang plano kong gawin. Dapat ay nakaalis na ako bago ka pa man dumating. Mahinahong wika nito. It won't do any good, aniya. Susundan kita sa Manila at doon din ako titira. Napamaang ito. Anong sabi mo? Gusto kitang makasama. Kailangan kong makasama ka. Matapang na wika niya. Sisihin mo ang sarili mo. Ikaw naman ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pag-usapan natin ito sa opisina ko. Pabuntong hiningang wika niya. Hindi na magbabago pa ang isip ko. Pinal na sabi niya. You're taking an emotional view of the situation and that's wrong. Anito nang makapasok sila sa loob ng opisina. Siguro mali para sa'yo, pero sa akin, tama lang ang ginagawa ko. Ang tingin mo sa akin ay tulad ng mga rescue animal mo, and I can't live with that. And I can't live with you dealing with this alone and away from me. Kaya patas lang ang mga rason natin, aniya. And we're also about to have a major argument. Tumaas ang mga kilay nito. Tungkol saan? Kailangan mong magpagamot. No! Mariing tanggi nito. Tigilan mo na ang pagiging selfish mo.
Isipin mo ang magiging anak natin. Matigas na wika niya. Our baby deserves that you fight this by any means open to you. Kahit maliit man ang chance, gagawin mo yon para sa amin ng anak mo. Nagsukatan sila ng tingin. At paano kung hindi naging matagumpay ang operasyon? Then we'll deal with that. When and if it happens, we'll manage. Maswerte ka kaysa ibang tao dahil may pera ka. You can afford the best medical care and support you need. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako handang mabuhay na paralisado at walang kwenta? Life is precious, Kevin. Mariing sambit niya. Mas gugustuhin namin ng anak mo na makasama ka kahit ano pa ang kalagayan mo kaysa hindi ka namin makasama ng mas matagal. Pagak ang tawang pinakawalan nito. Hindi ako isang inutil na hayop na kaya mong alagaan. Hindi lang basta-basta ang mga pangangailangan ko. Bakit mo ba pinapairal yung pride mo? And why are you assuming the worst? Magkakaanak na tayo. I'm asking you to think about what having a father will mean to our baby as he or she grows up. Hindi ako ang tamang tao para pagsabihan mo niyan dahil hindi ako nagkaroon ng mabuting ama. E di mas may rason kang pag-isipan ito ngayon dahil kaya mong maging mabuting ama. Pareho lang naman tayong hindi nagkaroon ng mabuting ama. Ang kaibahan lang ay nagkaroon ako ng isang mabuting stepfather na laging nariyan para mahalin at suportahan ako. Maswerte ka. Matipid na sagot nito. Pero hindi ko yun naramdaman hanggang sa padalhan ako ni William Mission ng sulat upang balaan akong lumayo sa pamilya niya. Napakunot noo ito. 19 years old ako noon at sinubukan kong kilalanin ang tunay kong ama. Kalalabas ko lang ng ospital noon pagkatapos ng stalker attack. Nabigla si William Mission nang magpakilala ako sa kanya. Nang ipagtabuyan niya ako, noon ko lang naramdaman na napakaswerte ko pala at nagkaroon ako ng stepfather. Naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang pagmamahal mo sa kanya. Anito, I wish I hadn't taken advantage of it. Huwag mo nang isipin yan ngayon. Ang ibig ko lang sabihin ay malaking tulong sa akin ang pagkakaroon ng isang ama. At ang tanging hiling ko sa iyo ngayon ay bigyan mo sana ng pagkakataong makilala ka ng ating magiging anak bilang isang mabuting ama. Tinitigan siya nito. Matagal ko nang napag-isipan ang bagay na ito at nakapagdesisyon na ako. Napabuntong hininga siya. Pwede mo pa namang baguhin ang desisyon mo, katwiran niya. But that decision was made 6 months ago. Surgery may not even be an option anymore. Napamaang siya sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan iyon. Ang nasa isip niya ay palakasin ang loob nito upang pumayag ito sa surgery. Pero ngayon, ang nasa isip niya ay kung gaano kasaklap ang buhay niya na ang taong mahal niya ay nakatakdang mamatay at huli na siya nang makilala ito. Mataman siyang tinitigan ito. I'm meeting my doctors tomorrow. Napalunok siya. Sasama ako. Matigas na wika niya. Mula ngayon, hindi ko napapayagan ang mga pambabaliwala mo sa akin. This was supposed to be a practical marriage. Angil nito. Hindi ko ginustong madamay ka rito. Ako ang magdedesisyon sa gusto kong gawin sa buhay ko. Mariing sabi niya. Pagsisisihan mo lang ang lahat, giit nito. At anytime, feel free to walk away from this and me. I'm not going anywhere. Matigas na wika niya. At siya nga pala, hindi kita pinakasalan para lang magkaroon ng karapatan sa bahay na ito na dating pagmamayari ng tunay kong ama. At hindi rin dahil sa kapakanan ng stepfather ko. Pinakasalan kita dahil gusto ko ring magkaroon ng anak. You and I had the same agenda. Bumuntong hininga ito. Alam ko yan, pero ganoon pa rin yon. I used your stepfather's plight to put you under unfair pressure to marry me. Hindi naman yan ang naramdaman mo noon, sabi niya. And if we're staying together, please tell your staff to put the office contents back.
Gumaan ang loob niya nang makita niyang sinenyasan nito ang mga kasambahay na ibalik ang mga gamit nito sa opisina. Hinubad nito ang jacket nito at isinampay iyon sa isang upuan. Napangiti siya nang lapitan siya nito. Sa totoo lang ay pinipilit niyang itago ang pag-aalala niya para dito. How could he look so well and yet be so very far from being well? Tara sa taas, yaya niya rito. Ngumiti ito. May mga bagay akong gustong ipagtapat sa iyo, sweetheart. Mga bagay na noon ko pa gustong ipagtapat sa iyo noong nasa Bohol pa lang tayo. Sabihin mo na ngayon, wala na dapat tayong isinesekreto sa isa't isa. I blackmailed you into marrying me. Pagtatapat nito. I wanted you and I didn't care how I got you. Ngayon, nagsisisi ako dahil sarili ko lang ang inisip ko. Tinitigan niya ito. Yes, you blackmailed me. Pero may gusto na ako sa'yo noon at wala akong pakialam kahit ano pa ang sabihin o sitwasyon mo ngayon. Never mind what happens in the future. I'll always be glad we did get together. Pero pakiramdam ko ay ikinulong kita ngayon. You're way too nice to put yourself first and walk away from a dying partner. Anito. Ramdam niya ang frustration sa boses nito. Hindi ka naman mamamatay. Think positive. Banayad na wika niya. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. At hindi naman ako mabait. Kung ayaw kitang makasama, wala ako rito ngayon dahil hindi ako plastic. Hindi ko kayang magkunwari. Hinaplos nito ang basang pisngi niya. Alam ko yan. It's one of the things that I love most about you. Pero sinamantala ko pa rin ang kabutihan mo. Parang lumundag ang puso niya sa narinig niyang sinabi nito. Did you just say that you loved me? I am hopelessly in love with you. Haven't you guessed? I thought I was kind of obvious. Natatawang pagtatapat nito. Sorry, slow ako minsan. Natitense na sabi niya. Kailan mo pa ako minahal? Alam mo bang noong nasa Bohol tayo, hindi ko kayang mawalay sa iyo kahit sandali? I had never felt like that before. Not even about Ali? Umiling ito. Jane, walang rason para pagselosan mo si Ali. Gusto ko siya at nirerespeto, pero alam kong hindi kami bagay. Noong panahong naging kami, hindi pa ako handang mag-asawa noon. And even when I was unfaithful, she never stood up to me. Seryosong pagtatapat nito. I'm not proud of how I treated her. Saka ko lang naramdaman ang halaga niya nang ipagpalit niya ako kay Steve. Pero hindi ko kayang tapatan ang pagmamahal na ibinibigay ni Steve sa kanya at hindi ko siya kayang pakasalan dahil doon. Pasensya ka na kung kinukulit kita tungkol kay Ali, aniya. Umupo siya sa kandungan nito at yumakap siya rito. Lahat ng selos at takot niya ay biglang nabura dahil sa mga sinabi nito. Pero nang marinig ko ang usapan ninyo noon, akala ko talaga ay may namamagitan sa inyong dalawa. Sumimangot ito. Kailan yon? Ipinaliwanag niya rito ang narinig niyang usapan ng mga ito. Sinabi nito sa kanya na alam ni na Steve at Ali ang kondisyon nito mula umpisa. Sinabi rin nitong tama si Ali na hindi ito naging patas sa kanya dahil sa paglilihim nito sa kondisyon niya. But those weeks in Bohol were some of the happiest of my life, and I didn't want to sacrifice a day of that to the reality of my condition. Muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata sa sinabi nitong iyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. I fell in love with you in Bohol as well. Pagtatapat niya. I was ahead of you there. Masuyong pahayag nito. I probably fell for you the moment I saw you in your wedding gown at the church. You look like my every dream come true. And that's from a guy who never thought he was romantic. She smiled up at him with her heart in her eyes.
I love you so much. I'm never going to stop wanting you, sweetheart. Pero ayoko sanang gawin ito sa'yo. Ayokong malungkot ka ng dahil sa akin. Whatever happens, you will make me happy. Araw-araw na tayong magkakasama mula ngayon. Pero hindi tamang idamay kita sa kalagayan ko. Paano kung ako ang may sakit? Iiwan mo ba ako? Of course not. Kung ganoon, huwag mong asahang iiwan kita. Mahal kita at gusto kong manatili sa piling mo kahit ano pa ang mangyari. Inangkin nito ang mga labi niya. The man she loved her back with the same heat and passion, and for now, that was enough for her. Buong puso niyang tatanggapin ang bawat kasiyahang makukuha niya sa piling nito at wala siyang aaksayahing sandali. Sinipa ni Vin ang bola at tumama iyon sa salamin ng bintana. Sanhi para mabasag iyon. Mama! Sigaw nito. Dagling nilapitan ni Jane ang kanyang anak at tiningnan kung napaano ito. Pinagpag niya ang damit nito sa pag-aalalang natalsikan ito ng bubog. Nginitian niya si Junjun nang lumapit ang matanda upang asikasuhin ang nagkalat na basag na salamin. Kevin ang ipinangalan niya sa kanyang anak, after his father. Natutuwa siyang napakaliksi nito. 5 taong gulang pa lang ito, ngunit kaya na nitong maglaro ng soccer. Maliban sa kulot na buhok na namana nito sa kanya, kamukhang-kamukha nito ang ama nito. Parehong malalim ang mapungay na mga mata ng mga ito at napakagwapo rin ito na katulad ng ama. Napangiti siya nang maisip niya kung gaano siya kasaya ngayon. Maayos na ang buhay niya at ng pamilya niya. Ang papa niya ay nakahanap na ng bagong trabaho. Samantalang ang mga half-brother niya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Hemming Hall. Paminsan-minsan din siyang nakikipagkita kay Luke Mission, pero wala na siyang balita pa sa kanyang tunay na ama. Regular na bisita nila sina Ali at Steve at ang mga anak ng mga ito. Naging very close na sila ngayon ni Ali at ito na ang itinuturing niyang best friend. Pagkatapos niyang ipanganak si Vin, ay kumuha siya ng partnership sa kanyang veterinary practice. At laking tuwa niya nang kamakailan lang ay manalo ang kanyang animal sanctuary ng isang charitable award. May mga kinuha na siyang empleyado ngayon upang mag-asikaso sa clinic pati sa animal sanctuary. Agad na lumingon siya nang maulinigan niya sina Wid at Magic sa terasa. Kasunod ng mga ito ang kanyang 2 pang anak na babae. Si Grace, 3 taong gulang, at si Eliza na 1 kalahating taong gulang. Dagli niyang sinalubong ang mga ito. Daddy didn't play music in the car like I wanted. Nakakunot noong reklamo ni Grace. We had soccer. Natawa siya sa sumbong ng anak. Nilapitan niya ang kanyang asawa. Hinalikan niya ito. Labis ang kasiyahan niya dahil ipinagpaliban talaga nito ang trabaho para sa kanilang family day. Mabuti na ang kondisyon nito ngayon. Naglakas loob kasi itong harapin ang treatment nito at sa kabutihang palad ay naging matagumpay ang operasyong isinagawa rito. Ang maganda pa ay naging madali lang ang recovery nito at ngayon ay clear na ito sa lahat ng posibilidad na maaaring manumbalik ang tumor. Sa tingin mo ba ay spoiled si Grace? Tanong nito sa kanya nang sunduin ng yaya ang mga bata. She's a real bossy boots. Kanino kaya siya nagmana? Nanunuksong sabi niya rito. O baka naman ayaw niya lang talaga sa soccer? Ngumisi ito. Kung ganon, sa mama niya siya nagmana. Her very beautiful, very much loved, and very pregnant mama. Natatawang dagdag niya. Kabuwanan na niya. Lalaki ang pang-4 na anak nila na papangalanan nilang Ross tulad ng sa stepfather niya. Hinaplos ni Kevin ang kanyang tiyan. Very beautiful, very pregnant mama whom I was extremely lucky to find and marry in my hour of greatest need. Tiningnan niya ito at hinaplos ang mga pisngi nito.
We found each other and you gave the world to me. Alam kong ikaw lang ang lalaking para sa akin. I love you so much. Marahang inalis nito ang kanyang mga kamay. Pumwesto ito sa likuran niya at niyakap siya nito. The love of my life. Anito at masuyo siyang hinalikan. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.